Mapagpalang araw po kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po, kaibigan ninyo kay Jesus. Alam niyo po sa Biblia, may turo ang Biblia sa lahat ng tao. At ipinapaalam ng Biblia sa lahat ng tao ang isang bagay na nakasulat sa Biblia. Okay. Ang nagturo nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos sa Biblia, meron muna tayong babasahin. Babasahin. O nga, sandali hanapin ko Dito sa Lucas 19:27. Tungkol naman sa mga kahaway kong aayaw na ako'y magari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harap ko. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ayon sa kasulatan, buksan ang puso't isip ng bawat isa na nanonood ng bidyong ito upang lubos po namin pagkinabangan ng iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang nagsasalita po rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po patungkol sa mga tao. Yung mga taong ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang hari ng kanilang buhay. Merong babala. Ang sabi ni Jesus, dalhin nyo sila rito sa harapan ko, patayin nyo sila. Yung mga taong ayaw pasakop bilang hari si Jesus sa buhay nila, ang atol ni Jesus, ayon sa Biblia, 1927, kamatayan, kaibigan. Ang atol ng Panginoong Yesus, kamatayan. Yan. Itong kamatayan po dito, tinutukoy ni Yesus, sa impyerno na po ito. Hindi po gumagamit ng anumang sandata ng mga tao para pumatay ng kapwa-tao. Ang sandata ng Diyos sa mga umayaw sa Kanya bilang hari ng kanilang buhay, impyerno po yan. Ibig sabihin, dito pa lang sa talatang ito, medyo maliwanag na sinasabi ng Panginoong Yesus. Ulitin natin. Tungkol naman sa mga kahaway kong aayaw na ako'y maging ari sa kanila. Anong tawag? Kahaway ko. Meron palang kahaway si Jesus dito sa ibabaw ng mundo. May kahaway siya. Yung mga taong ayaw na si Jesus sa maging hari ng kanilang buhay. Alam niyo po, kung lahat lamang ng Pilipino, sa Pilipinas na lang kung lahat ng Pilipino ay gawing hari si Jesus sa kanilang buhay, di sana walang problema ang Pilipinas. Pero napakaliit na bansa ng Pilipinas, hindi nagkakasundo mga tao. Kasi yung iba, ang ari nila si Satanas. Yan ang totoo. Yan ang totoo. So maliwanag po, mga tao at tinutukoy ni Jesus dito. Itong mga taong ito, ayaw nilang magari si Jesus sa buhay nila. Ngayon, merong isang dito. Alam nyo po kasi, dalawa lang ang pwedeng mag-ari sa tao. Pag hindi ka pinag-arihan ng Panginoong Yesus, pinag-aharihan ka ng demonyo o si Satanas. Sapagkat si Satanas po, ayon kay Apostol Pablo,
ay ikalawang Korinto 4:4. Basahin po natin ano. Nagbabasa tayo ng Biblia o New Testament lang. Ikalawang Korinto 4:4. Sabi ni Pablo, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos na ng daigdig na ito. Ito po palang daigdig na ito, kaya po napatingin akong ganyan. Ito yung aking mga aso. Si Summer at Winter kumakain. Si Winter kanina pa kumain. Si Summer ngayon lang kumakain. Pero gustong matakaw itong isa. Ayan, yung dumapa na yan, si Winter yan, bata lang yan, 1 taon at 4 na buwan. Yan kumakain ay si Summer, 4 na taon na. Mukhang gusto niya sumausaw. Gusto niya umalo. Ang pagkain na kinakain nila ngayon, atay at balon-balunan ng manok. At saka, merong yung katabi ron, pedigree yun dog food. Ito yung atay ng manok, balon-balunan. Oh. Alagang 100 yan, kanina, binili ko. Kinakain nila. So, si Summer kanina, natulog. Ayan, kagigising niya. Kaya nagutom, kaya pinanggawa ko. Samantaling ito si Winter, kanina pang almusal. Kanya lang gusto niyang umalo. Hindi po pwede, magagalit yung isa pag sumusaw doon. Pag sumusaw sa pagkain, magagalit siya. Siguro sabi niya, kumain ka na eh. Huwag mo na akong aluhin. Alo, o samahan ng kain. Okay. Ayun, ubos. Ubos. Ito. Didila na lang niya yung ang gagawin ko para ano. Lalagyan ko siya ng ito. Ayan, ay pumasok na kaya wag ko nang bibigyan kasi kung ayun, bumalik na naman sila. Yun na lang dog food ang kainin nila, dog food na lang. Yung pedigree na pang-adult gawa ng baka tsaka ng vegetable. Ayan. Ayan sila ngayon. Si Summer at Winter. Bali, si Summer po, babae siya, 4 na taon. Malamang mabubuntis yan. Kasi nagkasundo na silang dalawa eh. Nagkanana. 4 na araw. Sunod-sunod. Kaya, noong October, November 10, nagsimula ang kanilang honeymoon. Kaya malamang mabubuntis siya ngayon. Okay, balik tayo. Sabi ni Apostol Pablo sa 4:4, ikalawang Korinto, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang daigdig na ito. Yung Diyos po, small d. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kapaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan. Itong mga taong ito yung walang takot sa Diyos. Yung ayaw maghari sa kanila si Jesus. Hindi po sila sumampalataya. Kasi binulag sila ni Satanas. Binulag sila ni Satanas. Sa kasalukuyang nangyayari sa bansang Pilipinas po, dito sa Pilipinas, yan ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Yung dalawang gobyerno yan Gobyernong Marcos, gobyernong Duterte. Si Marcos ang Pangulo, si Duterte ang Vice President. Sa ating panonood araw-araw sa social media, sa balita, sa internet, Facebook, YouTube, lahat na. Basang-basa na si Sara Duterte sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Na hindi naman niya kayang ipaliwanag saan dinala yung mga pera. Hindi po libo-libo, milyon, bilyon ang pinag-uusapan dito. Si Marcos,
Yung ginawa ng Duterte administration, inaayos niya ngayon. Nabulgar po yung kanilang kahanumalyan sa flood control. Kaya ngayon, pinapaimbestiga ni Marcos para merong managot, makulong, bago man lang matapos ang kanyang termino 2028. Kaya ang ginagawa ngayon ng Duterte camp, sa bagay, matakaw sa kapangyarihan ito eh. Naalala nyo pa ba? Di ba tumakbo sila magkatandem sila? Unit team dati. Tapos nabiyak ng gugulo si Duterte. Nung hindi pa siya dinala sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Rally dito, rally. Yung may isog, alala nyo may isog. Yun. Gusto nilang tanggalin si Bongbong Marcos. So hindi sila nagtatagumpay tuwing mag-attempt sila ng rally. Hanggang sa pananakot, tinatakot si Bongbong, tinatawag si Bongbong na hadik, gumagamit ng cocaine. Sinabi mismo ni matandang Duterte yan, ng presidente ng Pilipinas ay drug addict, gumagamit ng cocaine. Ano ba ang batas pag tayo po ay nasa sa ganitong sitwasyon? Ang sabi ni Pablo, Roma 13:1. Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang ito umiiral, itinatag ng Diyos. Nang naging presidente po si matandang Duterte, lahat ng tao takot sa kanya. Bakit po takot? Kasi pumapatay siyang tao. Lumitaw po sa data na nasa PNP, 30,000 ang pinapatay niya sa pamamagitan ng tokang at ang katuwang niya na ngayon ay senador si Bato de la Rosa. Ang nag-uutos si matandang Duterte, ang nagpapatupad si Bato. At nabunyag din na bawat patayin ng pulis may karampatang bayad. Hindi mo napatay o pinatay mo o napatay, mayroong karampatang pera. Ngayon, nabulgar sa panahon ni Marcos Bongbong. Pati yung anomalya sa flood control. Kaya pala itong mga Duterte's camp, pag upo pa lang nila sa Malacanang, yan na, sinimulan na nilang gibay si Marcos sa pamamagitan ng pagiging adik, ang sabi nila. Para nananawagan pa nga mga sa sundalo si matandang Duterte na kumalas na sila sa suporta kay Marcos at bumaligtad para ang uupo ay ang kanyang anak na si Sara. Pero ang nakalagay po sa Biblia ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Si matandang Duterte, ex-president siya. So civilian na siya sa ngayon, hindi na siya presidente. Bagamat yung mga allies niya, tinatawag pa rin siyang presidente. Sana kung presidente, ex-president na lang. Hindi presidente. Parang lumalabas, dalawang presidente. Ngayon, dapat yumuko siya sa presidente. Civilian na siya. Civilian in nature. At ang presidente, si Bongbong, nasa seat of power ng Malacanang. Imbis na sumuko siya, hindi. Adik ka, sabi niya. Tapos kinabukasan, hindi ko naman sinabi yun. Hindi raw sinabi. Yung anak naman niya, umupa na akong papatay sa iyo. Pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong, si Romualdez at saka si Lisa. Kinabukasan, nasabi niya,
Hindi ko naman sinabi yun. So, pamilya sila ng sinungaling. Yung sinungaling sa Biblia, ang sabi ng Panginoong Yesus ay ganito. Basahin natin. Sa 1:8:44, ang diablo ang inyong ama. Meron siyang tinutukoy na tao na anak ni Satanas dito sa lupa. Ito, kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan. Mamamatay tao ba si Duterte? Opo, pati nga si Sara binanggit ng mga dating tao ni Duterte, mga DDS, na siya rin pumapatay. Okay. Hindi lang sa pagpatay, literal, kundi pagpatay sa tao sa pamagitan ng drugs. Yan. So, isang katangian ng anak ni Satanas, mamamatay tao. At di matatagpuan sa kanyang katotohanan. Ibig sabihin, walang katotohanan sa mga yan. Kaya nga nagsisinungaling sila eh. Sinabi nila ngayon, kinabukasan, wala daw sila sinabi. Right? Kailan? Yung anak nga nila, nagsisinungaling ka. Yung baste, yung pulong. Si pulong 51 billion. Nasa na yung pulong? Likas ito sa kanya, sapagkat siya sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino si Satanas? Tatay ng mga sinungaling. Itong Magaman Duterte at saka mga allies nila, mga sinungaling sila. Araw-araw napapanood mo sila. Tapos ay pinasisinungalingan nila yung mga salita nila. Yan. Kaya dalawa ngayon ang nandito. Si Marcos at si Duterte. Dapat siya na mga Duterte, sumuko sila sa Marcos kasi nga siyang itinalaga ng Diyos. Siya itinalaga ng Diyos, si Bongbong. Naupo na sila eh. Wala naman lumabas sa kanila sa loob ng 6 na taon. 6 na taon ba yun? Suko ang mga tao. Bakit hindi sila yumuyuko ngayon sa nakaupo? Kaya nga po sabi ni Pablo, binulag sila ni Satanas. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Si Duterte nga, minura pa nga ang Diyos eh. Nilait pa nga si Jesus eh. At minura niya pa yung Santo Papa ng Katoliko, St. Francis. Kiko, Santo Papa Kiko. Minura niya pa. Palamura pa pala. Palamura din itong si anak niya. Kaya father like daughter ang ugali. Sa diablo sila. Sa diablo. Hindi sila sumasampalataya kasi binulag sila ni Satanas na ari ng kasamahan ng mundong ito. Ngayon, ayaw nila sumuk. Ito, nagrally na naman. Itong nakarally na, ilang araw. Wala silang tigil sa kakarali na gustong tanggalin ang nakaupo at ipapalit yung lustay. Yung anak ng demonyo ay anak ni Satanas. Mga demonyo sila. Ang sabi, si Bongbong adik. O sinong gusto niyong maupo? Yung adik o yung lustay na sinungaling pumapatay ng tao? Sige, kayo nga tatanungin ko. Sinong gusto niyo? Siyempre, sundin natin ang nasa Biblia. Sa Roma 13:1-5. Sumunod tayo sa gobyerno. Ang gobyerno ay tinatag ng Diyos. Kapag sumusunod tayo sa gobyerno, ibig sabihin nakakatupad tayo sa gusto ng Diyos na tayo ay pailalim sumunod sa gobyernong tatag ng Diyos. Sige na, sabihin nyo ng hadik si Bongbong. Siya po yung presidente. Ngayon nagsalita yung kapatid niyang mas masahol pa sa isang hadik. Yang si Senador Jaime. Isipin nyo.
o tinuturing niyang kapatid. Ba na nakakabatang kapatid siya eh, si Bongbong sa kanya. Ading ang tawag niya. Ibig sabihin, mas bata sa kanya. Ewan ko, para sinaniban ng masamang demonyo. Nagsalita pa man din doon sa rally ng mga iglesia ni Cristo. Sa bagay, hindi naman sa Diyos ang iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Antikristo yan. Simbang antikristo yan. Hindi sa Diyos yan, hindi kay Kristo. Yung pangalan ginamit pa nga iglesia ni Cristo. Pero ang totoo, sa demonyo sila. Bakit? Antikristo sila eh. Doon nagsalita ngayon ang Jaime na akala mo sinong magaling. Saan siya nagsalita? Sa grupo ng mga antikristo. Baka sa bagay, ano yun eh, magkahututan dilang mga yan eh. Sinong kinakampiyan ni Jaime Marcos? Duterte. Kinakampiyan niya ba yung kapatid niya, si Bongbong? Hindi. Kung kinakampiyan niya yung kapatid, di sana sinuporta niya. Hindi. Nilaglag niya. Ang samang kapatid niya. Ang samang kapatid. Dapat sana yung problema ng pamilya, sa pamilya pag-usapan niya. Hindi. Ibinulgar niya. Hindi mo na mapupuri. Nasa social media na yun. Nagmamagaling. Nagtalumpati. Business support. Kasi hindi niya pwede suporta ng kanyang kapatid. Kasi yung kapatid niya ngayon, siyang nagpapakulong sa mga kahalyado ni Marcos, ay ni Duterte at kahalyado ni Jaime Marcos. Pinakukulong sa ng gobyerno kasi nga, hindi sila sumusunod sa gobyerno. Nakaw dito, nakaw doon, nasabi ng mga miron ng mga nagraraling mga sibilyan na magnanakaw ang tawag sa kanila. Panoorin nyo sa mga balita. Ang dami. Kaya si Bongbong, sabihin mo ng adik kung adik. Assuming adik na. At least naman, mayroon siyang ipakukulong na mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Sabi na nga ni Bongbong nung misa, napanood ko, bago daw magpasko, doon sila magpasko sa kulungan. Sana mangyari nga, Mr. President, sana mangyari na makita ni Juan de la Cruz na umiimas na sila ng bakal bago matapos ang yung termino. Ayan. Kaya kayong mga botante, mag-isip naman kayo. Yung mga basang-basa ng papel sa pagnanakaw, panglulustay ng pera, huwag nyo silang ibalik naman sa susunod na halalan. Hindi eh. Kumisan, nabibili ang boto ninyo eh. Ayuda rito, ayuda ron. 500 dito, 500 doon. Wala na. Sinasanglan nyo na. Ibig sabihin, kaysa kayo ni Satanas. Yung magnanakaw. At sino yung magnanakaw? Pumapatay ng tao. You know? Anak ni Satanas. Pag binoto nyo, ibig sabihin, kalyado nyo si Satanas. Kahit anong kayo, kahit i-deny ninyo, kaibigan, wala. Pag Bibliang magiging batayan natin, laglag kayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo. Buksan ang puso at isip ng mga manonood ng video ito. Sana meron silang matutunan. Ganon din ang sabi ko po sa inyo. Sana meron kayong matutunan. Like and share this video. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. In Christ alone. God bless us all. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye.